ang tinig ng puong mahal. Huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon ay nakatitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako ay magiging sinungaling na katulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Pakibating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano nakipagtipan ang Diyos kay Abram. Sabihin nyo nga po, tipan. Si Abram nakipagtipan. Ang Diyos nakipagtipan kay Abram sa pagsasabi na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Dahil dito, hindi na Abram ang itatawag sa kanya, kundi Abraham. Abraham. Sabihin nyo nga po, Abraham. Noong sinaunang panahon, ang pangalan o name ay hindi katawagan sa isang tao o bagay. Yung name, hindi yan tawag sa iyo. Hindi yan katawagan sa tao
Sa bagay, kaya tatawagin ko si Justin, di ba ngayon? Para tawagin ko siya, kailangan sabihin ko ang pangalan. Di ba po? Ganun eh. Yung pangalan ang nagbibigay katawagan sa atin. Pero hindi ganyan noong unang panahon. Dahil ang pangalan o name ay isang kahulugan ng isang tao o bagay. Kaya nga, ang pangalan noon ay may kahulugan. Kahulugan ng tao. Gaya na lang ng Juan. Ano ibig sabihin ng Juan? Mapagpala ang Diyos. God is gracious. So, yun ang ibig sabihin ni Juan. Gaya ni Jesus, Savior, tagapagligtas. At ang pagpapalit ng pangalan ay nangangahulugan ng pagpapalit ng kinabukasan. Naintindihan niyo yun? Yung pangalang Abram, ibig sabihin nun, dakilang ama. Abram. Pinalitan ng Panginoon. So, pinalitan ang pagiging dakilang ama. Pinalitan yung kanyang destiny o yung kanyang kinabukasan. Pinalitan ito ng Abraham. Nang ibig sabihin ay, siya ay dakila dahil sa kaniyang ama. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Abram, dakilang ama. Magaling na ama. Ibig sabihin, siya yung gumagawa. Di ba? Ang dakilang ama, nagtatrabaho. Ano pa? Uy, wala kayong alam na paano yung dakilang ama? Ano pa? Ano pang isang pagiging dakilang ama? Gumagabay sa mga anak. No? Ang hirap bilang sagutin kung anong dakilang ama kasi wala tayong idea ng dakilang ama. No? Bigla tayong natigilan. Ano? Di ba? Pagiging dakilang ama, yung ikaw ang gumagawa. Di ba? Pero, pinalitan ito ng Diyos. Hindi ka na lang magiging dakilang ama, kundi magiging dakila ka dahil sa iyong ama. Kaya nga, hindi na lang siya ama ng kanyang pamilya. Ama na siya ng maraming bansa. Yan ang magiging destiny o kinabukasan ni Abraham. Binago ito ng Diyos. Ginawa siyang dakila sa pamamagitan ng kanyang ama. It is God who made him great. Tayo, pag ginawa nating dakilang sarili natin, gagalingan natin. Di ba? Pagpupursigihan natin, pagsusumikapan natin, ayan, dakila. Pero ito, hindi siya yung may gawa, kundi ang Diyos Ama. Kaya nga, kasama sa tipan nila ng Diyos ang pagpaparami ng kanyang lahi. At mula sa kanyang lahi, magmumula ang hari. Magmumula ang hari. Nakita po natin, ang ganda nung tipan ng Diyos. Hindi lang isang kasunduan o agreement, kundi isang plano o pangako. Yung tipan, ano yan kasunduan, agreement. No? Parang nag-apply ka sa trabaho, may kasunduan kayo, may tipan kayo. Ano yung pipirmahan mong kontrata? O ikaw ay sasahod ng 30,000 pesos. O yan, di ba? Ikaw ay nurse. No? Sa ospital na ito, ang gawain mo, ito, di ba? Ganon. Yan, kasunduan yan. O, yung marriage contract ninyo, kasunduan yan. Ano kasama nun? O, syempre, yung sinumpaan ninyo, na kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa kayamanan o kahirapan, di ba? Hanggang sa kamatayan. O, bakit hindi papatay, naghihiwalay na? Hello? Kasi hindi tayo marunong sumunod sa kasunduan. Hindi marunong sumunod sa tipan. No? Pero yung tipan ni Abraham at ng Panginoon, hindi lang basta-basta agreement o kasunduan, kundi
plano at pangako. Pangako. Pero dahil ito'y isang kasunduan, meron dapat usapan, meron dapat unawaan. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Abraham, tutuparin ko ang aking pangako at kayo naman ay magiging tapat sa ating tipan. Yun ang kasunduan. Yun yung kanilang pinag-usapan. Sabi ng Panginoon, tutuparin ko yan. Pero sabi rin niya, dapat tapat ka din. Kaya nga ang ganda na magkaroon ng tipan sa Diyos. Dahil kumpleto ito sa plano at pangako. Kailangan lang ng pagtupad. Pagtupad. At dito, madalas, bumabagsak tayo. Pagdating sa pagtupad, no? Magaling tayo makipagkasunduan. Pero pag tutuparin na, dyan tayo bumabagsak. Alam niyo po, guilty rin ako dito. Naalala ko nung ako'y nasa seminaryo, no? Nung pagpasok ko sa seminaryo, siyempre, iniwan ko yung trabaho ko. Pumasok ako ng seminaryo, kasi dati na ako nagtatrabaho bago ako pumasok sa seminaryo. No? Nung ako'y nasa seminaryo, gumawa ako ng kasunduan sa Diyos. No? Gumawa ako ng tipan. Ako yung gumawa. No? Sabi ko sa Kanya, no? Tatapusin ko ang aking formation. Tatapusin ko. Pero sa isang kondisyon. Ikaw bahala sa pamilya ko. Siyempre, alam niyo po ako, overly conscientious. No, masyado ako nag-aalala sa maraming bagay. At kasama doon yung aking pamilya. Masyado ko silang inaalala. Kaya, lagi yun ang nasa isip ko. Dahil nasa loob ako seminaryo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. No? Kaya sabi ko, magfo-focus ako sa seminaryo, pero ikaw nang bahala. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa sakit. No? Sana wag na silang maghirap. No? Ganon. Yun yung aking kasunduan sa Diyos. At araw-araw, lagi kong sinasabi yon sa aking dasal, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala sa pamilya ko, sa nanay ko. Ikaw nang bahala, no? Sa mga kapatid ko. Ikaw nang bahala sa tatay ko. Lahat, araw-araw yon. At ang galing ng Diyos, tapat siya sa aming tipan. Sinong hindi tapat? Ako. Muntik na akong lumabas. No? Ika-6 na taon na, huling taon na, no? Hirap na ako. Gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang itigil. Ayoko na. No? Parang bigla ako natigilan. No? Nung malapit na rin ako, maraming beses na ganun. No? Nung malapit na rin ako ma-ordain, no? Ayoko na. No? Ayoko na rin. Natakot din ako. Nung malapit na, no? Gagawa na ako ng pipirma na ako no? Parang natigilan ako No? Yung si Father John, yung ating recollection master, naku, yan lang talaga ang naniwala sa akin. No? Kahit ako, hindi na ako naniniwala, magiging pari ba ako? Kaya ko ba to? Totoo na ba to? No? Hanggang sa huli, no? Ako pa yung muntik-muntikang pang bumitaw. Pero ang Diyos, tapat sa kanyang tipan. Sa loob ng 6 na taon, wala nang nangyari sa pamilya ko. Maayos. Wala nagkasakit. Ako pa yung muntik-muntikang pang bumitaw. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Salmo Responsorio. Ano sabi ng Salmo Responsorio? Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ganyan ang Diyos. Kapag nakipagtipan, lagi niyang nasa isip. Ang problema, tayo, kung tutupad. Mga kapatid, itong nais ng Diyos na maunawaan natin, siya ay totoo sa kanyang pangako at tapat sa kanyang tipan. Amen? Amen.